Paano kung ang isang lang ay may kapangyarihang lubusang baguhin ang kapalaran ng mundo? Paano kung ang pinakatahimik na desisyon sa kasaysayan ay, sa katunayan, ang pinakamatapang sa lahat? Walang nakakita, walang pumalakpak, walang kahit nakaunawa. Ngunit sa sandaling yon, sa isang simpleng lugar, malayo sa mahahalagang tingin, gumawa si Maria ng isang desisyong tatawid sa mga henerasyon. At ang pinakanakakagula, alam niya ng eksakto ang panganib. Sapagkat yon ay hindi lamang isang paanyaya. Ito ay isang halaga. Isang emosyonal na halaga. Panlipunan. Personal. Ang pagsabi ng ay nangangahulugang isuko ang seguridad. Nangangahulugang harapin ang paghatol. Nangangahulugang lumakad sa isang landas kung saan halos walang maniniwala sa kanya. At, gayonpaman, hindi siya umurong. Ngunit ano ang dahilan kung bakit kakaiba ang sagot na ito? Bakit sa napakaraming tao, siya ang nagawang magsabi ng samantalang ang iba ay magsasabi ng hindi? Ang totoo ay hindi ito isang padalos-dalos na desisyon. Hindi ito pagiging inosente. Hindi ito kakulangan ng pag-unawa. Ito ay katapangan. Ngunit hindi karaniwang katapangan. Ito ang uri ng katapangang ipinapanganak kapag ang isang tao ay nagpasyang magtiwala kahit hindi naunawaan. At ang pinakakapansin-pansin ay hindi nagsimula ang sagot na ito sa sandaling iyon. Matagal na itong nabuo. Sa katahimikan. Sa hindi nakikita, malayo sa anumang pansin. At nang dumating ang sandali, handa na siya. Ngunit ano ang nangyari sa tagpong yon? Nahumingi ng napakalakas na sagot. Paano kung ang isang lang ay kayang baguhin ang kapalaran ng mundo? Paano kung ang pinakatahimik na desisyon sa kasaysayan ay siya ring pinakamatapang? Walang nakakita, walang pumalakpak, walang kahit nakaunawa. Ngunit sa sandaling yon, sa isang simpleng lugar, malayo sa mahahalagang tingin, gumawa si Maria ng isang desisyong tatawid sa mga henerasyon. At ang pinakanakakagula, alam niya ang panganib. Sapagkat yon ay hindi lamang isang paanyaya. Ito ay isang halaga. Isang emosyonal na halaga. Panlipunan. Personal. Ang pagsabi ng ay nangangahulugang isuko ang seguridad. Nangangahulugang harapin ang paghatol. Nangangahulugang lumakad sa isang landas kung saan halos walang maniniwala sa kanya. At, gayonpaman, hindi siya umurong. Ngunit ano ang dahilan kung bakit kakaiba ang sagot na ito? Bakit sa napakaraming tao, siya ang nagawang magsabi ng, samantalang ang iba ay magsasabi ng hindi? Ang totoo ay hindi ito isang padalos-dalos na desisyon. Hindi ito pagiging inosente. Hindi ito kakulangan ng pag-unawa. Ito ay katapangan. Ngunit hindi karaniwang katapangan. Ito ang uri ng katapangang ipinapanganak kapag ang isang tao ay nagtitiwala, kahit hindi naunawaan. At ang pinakakapansin-pansin, ay hindi nagsimula ang sagot na ito sa sandaling iyon. Matagal na itong nabuo, sa katahimikan, sa hindi nakikita, malayo sa anumang pansin. At nang dumating ang sandali, handa na siya. Ngunit ano ang nangyari sa tagpong iyon? Nahumingi ng napakalakas na sagot. Ang katahimikan ay naging mabigat, na para bang ang mismong sandali ay naghihintay sa susunod na mangyayari. At pagkatapos, muling nagsalita si Gabriel. Nakahanap ka ng biyaya sa harap ng Diyos. Biyaya. Isang simpleng salita, ngunit may dalang buong kapalaran. Sapagkat ang biyaya ay hindi aksidente. Hindi ito suwerte. Ito ay pagpili. At sa sandaling yon, nagbago ang lahat. Ikaw ay magdadalang tao at magsisilang ng isang anak na lalaki. Ang pangungusap na iyon ay tumawid sa panahon at bumagsak sa kanya na may bigat na imposibleng baliwalain. Bantes. Paano? Kailan? Bakit? Ngunit bago pa man mabuo ang anumang sagot, nagpatuloy ang anghel. At ipapangalan mo sa kanya ang Jesus. Pangalan na itinakda. Layunin na inihayag. At pagkatapos, lalo pang lumaki ang impossible. Siya ay magiging dakila, tatawaging anak ng kataas-taasan, at ang kanyang kaharian ay walang hanggan. Hindi lang ito isang anak. Ito ay isang walang hanggang pangako. Ito ay isang bagay na lumalampas sa mga pamilya, mga lungsod, pati na rin sa mga henerasyon. Sa sandaling yon, napagtanto ni Maria ang isang bagay na kakaunti lamang ang makakakita. Ito ay hindi lamang isang himala. Ito ay isang tawag na humihingi ng lahat. Ngunit may isang detalyeng imposibleng baliwalain. Isang bagay na ginagawang hindi maunawaan ang pangakong yon. Hindi pa siya naipagkasundo sa kasal. At pagkatapos, sa wakas, nagkaroon na anyo ang tanong. Hindi upang tanggihan, kundi upang maunawaan. Paano ito mangyayari? At ang sagot ay hindi magiging lohikal. At pagkatapos, dumating ang sagot na hindi kasya sa lohika ng tao. Hindi ipinaliwanag ni Gabriel ang mga proseso, hindi siya naglatag ng mga hakbang, hindi siya nagbigay ng mga nakikitang katiyakan.
Ipinahayag niya ang isang mas dakilang bagay. Ang Espiritu Santo ay darating sa iyo. Katahimikan. At ang kapangyarihan ng kataas-taasan ay lililim sa iyo. Iyon ay hindi masusukat, hindi mahuhulaan, hindi makokontrol. Ito ay sobrenatural. At pagkatapos, ang pahayag na magbabago ng lahat. Ang ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos. Sa sandaling yon, si Maria ay hindi lamang nakikinig sa isang pangako. Siya ay inilalagay sa gitna ng isang bagay na magbabago sa kasaysayan magpakailanman. Ngunit alam John ng anghel. Alam niyang yon ay napakalaki, napakahirap, hindi maisip. At pagkatapos ay nagdala siya ng isang bagay na mas malapit. Isang bagay na maaari niyang hawakan sa realidad. Si Isabel, ang iyong kamag-anak, ay buntis din. Ang impossible, muling nangyayari. Isa pang himala. Isa pang patunay. Isa pang tanda. At pagkatapos, ang pangungusap na sumisira sa anumang hangganan. Sapagkat sa Diyos, walang impossible. Walang eksepsyon. Walang hangganan. Sa sandaling yon, ang natitira na lamang ay ang desisyon. Hindi tungkol sa pag-unawa, kundi tungkol sa pagtitiwala. At ang desisyong John ay magbabago ng lahat. At pagkatapos, ang pinakatahimik na sandali ang naging pinakapasya. Walang mga tao, walang palakpakan. Si Maria lamang at ang pagpiling nasa harap niya. Sapagkat ang magsabi ng, doon ay hindi madali. Ito ay mapanganib. Alam niya kung ano ang darating. Alam niya kung paano tutugon ang mga tao. Alam niya ang bigat ng pagbubantis bago ang kasal sa kulturang yon. Magatingin, magapaghatol, posibleng pagtanggi. At, gayonpaman, ang langit ay naghihintay. Walang pamimilit, walang pagpipilit. Naghihintay. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagpupumili. Siya ay nag-aanyaya. At ang paanyayang yon ay humihingi ng katapangan. Katapangan upang magtiwala ng walang patunay. Katapangan upang sumunod ng walang garantiya. Katapangan upang tanggapin ang isang hinaharap na hindi niya makokontrol. Parang huminto ang oras. At pagkatapos, nagsalita siya. Narito ang lingkod ng Panginoon. Walang pagtutol. Walang pakikipagtawaran. Maganap sa akin ayon sa iyong salita. Sa sandaling yon, may isang hindi nakikitang gumalaw. Walang tunog. Walang agarang nakikitang tanda. Ngunit nagbago ang kasaysayan. Sapagkat ang ni Maria ay hindi lamang isang sagot. Ito ay isang pagsuko. Buong buo. Ganap. Hindi na mababawi. At mula sa sandaling yon, nagsimulang maging realidad ang impossible. At pagkatapos, umalis ang anghel. Walang palakpakan. Walang saksi. Nawala ang presensya, ngunit nanatili ang epekto. Ang bahay ay nanatiling pareho. Ang mga peder, ang mga bagay, ang katahimikan, lahat ay parang pareho. Ngunit sa loob ni Maria, wala nang katulad ng dati. Ngayon, may dala siyang isang bagay na hindi madaling ipaliwanag. Isang pangako. At kasama nito, dumating ang mga kahihinatnan. Sapagkat ang himala ay hindi nag-alis ng bigat ng realidad. Ito ay binabago ito. At malinaw ang realidad. Siya ay nakatakdang ikasal kay Diyos. Isang lalaking matuwid, marangal, may mga plano. Ngay inaasahan. Isang hinaharap na nakaguhit na. Paano sasabihin? Paano ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi kayang ilarawan ng buo? Nagsimulang bumigat ang puso. Sapagkat hanggang dito, ang lahat ay nasa pagitan niya at ng Diyos. Ngunit ngayon, papasok na ang tunay na mundo sa kwento. At ang mundo ay hindi laging nakakaunawa sa ginagawa ng Diyos. Alam yon ni Maria. At, gayonpaman, hindi siya umatras. Sapagkat ang tunay na katapangan ay hindi lumilitaw kapag may saysay ang lahat. Kundi kapag wala at gayon paman, pinipili ng isang tao na magtiwala. At sa sandaling John, nagsimula ang isang bagong yugto. Isang yugto na mangangailangan pa na mas malaking katapangan. Hindi na hinintay pang lumaki ang bigat, nagpasya siyang kumilos. May isang salita na patuloy na umalingaunggaw sa loob ni Maria. Isang tanda. Isang buhay na kumpirmasyon na ang impossible ay hindi lamang nangyayari sa kanya. Isabel. Kung yon ay totoo, kung gayon hindi lamang ito isang hiwalay na karanasan. Ito ay isang mas malaking galaw. Isang planong isinasakatuparan. At umalis si Maria. Hindi madali ang paglalakbay. Mahahabang daan, mahirap na lupain, kawalan ng katiyakan sa bawat hakbang, ngunit may pagkaapurahan. May isang malalim na pangangailangang makatagpo ng isang taong maaring makaunawa, kahit bahagya lamang. At nang siya ay dumating, may nangyari. Sa sandaling umalingaungaw ang kanyang tinig sa lugar, sa pagbati kay Isabel. Isang agarang reaksyon ang pumuno sa lahat. Hindi ito karaniwan. Hindi ito natural. Ito ay espiritual. Ang sanggol sa sinapupunan ni Isabel ay gumalaw. Ngunit hindi lamang ito gumalaw. Sumagot ito.
At sa sandaling yon, nalaman ni Isabel, walang paliwanag, walang pag-alinlangan. Pinagpala ka sa lahat ng kababaihan. Ang mga salitang yon ay dumating na may katiyakan, hindi bilang haka-haka. At pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan. Nanatiling hindi gumalaw si Maria, sapagkat sa sandaling yon nakumpirma ang lahat. Ang deity ay hindi nakikita, ngayon ay kinilala. Ang deity ay personal, ngayon ay ibinahagi. At sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa. At sa sandaling yon, may nagbago sa loob ni Maria ng tuluyan. Hanggang noon, may katapangan. May pananampalataya. Ngunit naroon pa rin ang bigat ng hindi alam. May mga tanong pa ring walang sagot, mga landas na walang linaw. Ngunit sa harap ng mga salita ni Isabel, may umayos. Ang pag-alinlangan ay nagsimulang mawala ng puwang. At ang katiyakan ay nagsimulang lumago. At pagkatapos, gumawa si Maria ng isang hindi inaasahang bagay. Hindi siya umiyak. Hindi siya umurong. Hindi na siya muling nagtanong. Sumamba siya. Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. Ang mga salita ay nagsimulang dumaloy na para bang matagal na silang nakatago sa loob niya. Hindi lamang ito emosyon. Ito ay pag-unawa. At ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos, aking tagapagligtas. Sa sandaling yon, si Maria ay hindi lamang tumutugon sa himala. Kinikilala niya ang layunin. Naintindihan niya na ang Diyos ay hindi pumipili batay sa anyo, posisyon o kahalagahan. Pinipili niya ang mga pusong handa. Naintindihan niya na ang hindi inaasahan ang paboritong tagpuan ng Diyos. At bawat salitang lumalabas sa kanya, ay naghahayag ng isang mas dakilang bagay. Nagsalita siya tungkol sa isang Diyos na nagtataas sa mga mapagpakumbaba, na binabasag ang inaasahan ng tao, na tumutupad ng mga pangako kahit na tila huli na ang lahat. At daon, sa sandaling yon, may isang bagay na nagiging imposibleng balewalain, nagiging malinaw. Si Maria ay hindi lamang bahagi ng kwento. Naiintindihan niya ang kahulugan nito. Ngunit may isang bagay pa ring hindi ganap na nakikita ng sinuman daon. Sapagkat ang epekto ng na iyon ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang mga araw at gayon paman ang tindinaw na iyon ay hindi nabawasan. Nanatili si Maria kay Isabel. At daon sa kapaligiran ng kumpirmasyon, may isang bagay sa loob niya na patuloy na pinatatatag. Hindi na ito basta panandaliang katapangan. Ito ay paninindigan. Ngunit ang oras ay hindi humihinto. At ang realidad, laging humihingi ng sagot. Sa isang punto, kailangan niyang bumalik. Bumalik sa Nazar. Bumalik sa kanyang buhay. Bumalik sa mga taong wala sa kapaligirang yon ng pag-unawa. At higit sa lahat, bumalik kay Diyos. Ang pagtatagpong yon ay hindi maiiwasan. At marahil, ang pinakamahirap sa lahat. Sapagkat hindi lamang ito tungkol sa pagpapaliwanag ng isang pambihirang bagay. Ito ay pagharap sa pag-alinlangan ng isang taong mahal niya. Paano sasabihin? Paano maintindihan? Paano asahan ang pananampalataya mula sa isang hindi nakita ang nakita niya? At unti-unti, muling bumigat ang pasanin. Sapagkat hanggang daon, ang lahat ay nakapaloob sa pananampalataya at espiritual na kumpirmasyon. Ngunit ngayon, bumabalik ang tunay na mundo. At ang tunay na mundo ay hindi laging sumasabay sa ginagawa ng Diyos. Alam yon ni Maria. At, gayon paman, bumalik siya. Walang garantiya. Walang kontrol. Tanging ang parehong desisyon tulad ng deity. Magtiwala. At sa sandaling yon, ang kanyang katapangan ay susubukin sa mas malalim na paraan. Nang bumalik si Maria, ang katahimikan ang nagsalita bago ang mga salita. Mayroong isang bagay sa tingin. May isang bagay sa presensya. May isang bagay na hindi na maitago. At napansin yon ni Diyos. Ang balita ay hindi dumating bilang isang anunsyo. Dumating ito bilang isang dago. Para sa kanya, walang anghel. Walang sobrenatural na paliwanag. Tanging isang realidad na mahirap tanggapin. Si Maria ay buntis. At sa sandaling yon, gumuho ang lahat sa loob niya. Tiwala. Mga plano. Hinaharap. Walang may saysay. Si Diyos ay matuwid. Hindi niya nais ilantad si Maria. Hindi niya nais siyang hiyain. Ngunit hindi rin niya maintindihan ang nasa harap niya. At pagkatapos, nagpasya siya. Nagpasya siyang lumayo. Sa katahimikan. Walang iskandalo. Walang komprontasyon. Iyon ang tanging paraang nakita niyang harapin John. Ngunit may isang bagay na hindi pa niya alam. Hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa. Sapagkat kapag ang Diyos ay nagsisimula ng isang bagay, hindi niya ito iniwan sa gitna. At sa mismong gabing John, habang natutulog si Diyos, nagpasya ang langit na kausapin din siya. At ang maririnig niya, ay ganap na magbabago ng kanyang desisyon. Sa gabing John, nang tila tapos na ang lahat, pinutol ng langit ang katahimikan.
Natutulog si Diyos na may bigat ng isang mahirap na pagpili. Sa loob niya, umalingaw pa rin ang sakit. Sumisigaw pa rin ang pag-alinlangan. At ang hinaharap ay tila nabasag. Ngunit pagkatapos, isang panaginip, hindi karaniwan, hindi magulo, malinaw, isang sugo ang nagpakita. Isang presensya na hindi nag-iwan ng puwang para sa pagdududa. Diyos, anak ni David. Ang mga salitang yon ay hindi lamang isang tawag. Ito ay paalala ng pagkakakilanlan. Ang layunin, ng koneksyon sa isang bagay na higit pa sa kanyang nakikita. Huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Takot. Iyon mismo ang pumipigil sa kanya. Ngunit ngayon, may sagot na. Ang ipinaglihi sa kanya ay mula sa Espiritu Santo. Katahimikan. At sa sandaling Diyon, nagbago ang lahat. Ang tila pagkakamali ay himala. Ang tila pagkawala ay plano. At pagkatapos, dumating ang huling paghahayag. Siya ay magsisilang ng isang anak na lalaki at ipapangalan mo sa kanya ang Jesus. Panggalan, misyon, tadhana. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Sa sandaling Diyon, hindi naunawaan ni Diyos ang lahat. Ngunit naunawaan niya ang sapa. At nang siya ay magising, mayroon din siyang pagpipilian. Magtiwala o umatras. At ang kanyang magiging desisyon ay magpapatunay sa kapangyarihan na naibigay na ni Maria. At nang sumikat ang araw, walang tila nagbago para sa mga nakatingin mula sa labas. Ngunit sa loob ni Diyos, nagbago ang lahat. Hindi siya nakipagtalo. Hindi siya humingi ng paliwanag. Hindi siya humingi ng patunay. Nagtiwala siya. Tinanggap niya si Maria. Tinanggap niya ang hindi madaling bagay. Pinrotektahan niya ang isang bagay na hindi pa niya lubos na naunawaan. Pinili niyang manatili nang mas madali sanang umalis. At sa sandaling Diyon, nagtagpo ang dalawang, ang kay Maria, at ang kay Diyos, at magkasama. Pinanatili nila ang simula ng isang bagay na magbabago sa mundo magpakailanman. Sapagkat ang matapang na sagot na iyon ay hindi lamang isang sandali. Ito ay simula ng sunod-sunod na mga desisyon. Mga desisyong magbubukas ng daan para sa kapanganakan ni Jesus Kristo. At marahil, ito ang pinakamalalim na bahagi ng buong kwentong ito. Hindi pinili ng Diyos ang pinakahanda. Hindi pinili ang pinakamaimpluwensya. Pinili niya ang handa. Magkakaraniwang tao na may tapang na magtiwala. At iyon ay nagbabago ng lahat. Sapagkat hanggang gayon, patuloy pa ring naghahanap ang Diyos ng mga pusong tulad nito. Kung ang kwentong ito ay nakausap ka, isulat mo dito sa mga komento. Narito ako. At kung nais mong ipagpatuloy ang pagsubaybay sa paglalakbay na ito, mula sa pagtawag hanggang sa katuparan, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang marinig ito ngayon. Sapagkat nagsimula ang lahat sa isang. At patuloy na nagbabago ng mga buhay hanggang gayon.